The word of our Lord Jesus Christ says in Matthew chapter 11, verses 29 to 30, "Come to me, all you have are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in my heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Mag-ampo kita. Ginoong Dios, sa makausap pa, among ipaabot ang among pagpasalamat kanimo tungod kay ginatagan mo na usab kami og laing Domingo, laing panahon alang sa pag-fellowship kauban ang among mga kaigsuonan sa iglesia. Makadungog na usab kami, Ginoong Dios, sa imong mensahe o makapaabot kami sa among pagsimba o pagpasalamat diha sa imong mga kaayo. Daghan ang mga soliran nga niabot sa among kinabuhi, Ginoong Dios, ug among kining gihammin. Amo kining ipalit diha kanimo, Ginoon Dios, suluin kami o sa akong pag-surrender ng inyong tanan ng mga kapug-aton nga among gitagamtag karon nga mga panahon. Niining mahong panimbahon, Ginoong Dios, amo kining i-dedicate diha kanimo, amo kining i-commit diha kanimo. And this we give thanks in Jesus Christ's name. Amen. May palihog sa paglingkod. Ayong buntag kaninyong tanan. Kumusta ang ato ang kinabuhi? Gadiin taas na ang presyo sa gasolina. O maayo ng gihapon. Ananta sa kanang kalistanan, no? Ang mga Pilipino ay ilhan sa pagka-resilient. Okay? Tanang panahon, ang mga Pilipino andam mo antos. Anad ang mga Pilipino, anad kita sa kanang mga sitwasyon na dili kayo. Now, atong isgutan karong kabuntagon ang mahitungod sa overcoming our greatest predicament. Atong isgutan karong kabuntagon unsaon nato nga malampasan ang usa ka dili maayong sitwasyon sa ato ang kinabuhi. Unsa ba ang buot ipasabot sa predicament? The word predicament means a condition, a state where we are into, especially during difficult or trying situation. Ang predicament na sa Bisaya, sitwasyon diin ato ang aanaa sa kalisod, no? Kondisyon sa kinabuhi sa tao diin anaa sa kalisdanan. Tanan nga mga katawhan dunay kaugalingon niyang kahadlok. Siguro ang mga tao hadlok sa kaugmaon, hadlok sa kamatayon, nahadlok sa mga butang dili niya kontrol. Kasagaran sa mga katawhan, dunay mga gitawag natong anxieties o sobrang pagkabalaka, mahitungod sa kaugmaon, mahitungod sa iyang financial status, mahitungod sa iyang relasyon. Daghan ang mga tao diin ana ay mga dagko nga mga problema. It could be ang hinungdan ni ining tanan is our unconfessed sins. Dunay mga struggle sa tong kinabuhi diin ang bunga niini mga sala diin wala nato makumpisan o masubmit o masugid ngadto sa atong ang Dios, atong gihambin o ato lang gitago sulod sa atong kasing-kasing ug wa nato usab ma-share sa atong mga kaigsunan. Again, kita tanan nagkalain-lain ang atong mga problema, nagkalain-lain ang atong sitwasyon. Dunay mga kahadlok, dunay mga kabalaka, dunay nagkalain-laing problema ug naon sa gitawag natong problema diin bunga kini sa ato ang pagkasala. Now,
ang ato ang alantuson o atong mga predicament sa kinabuhi could be a test of faith. But pasabot kita nga mga Kristiyanon mo undergo sa mga kalisdanan aron sulayan ang ato ang pagtuo. Gikinahanglan nga masulayan ang pagtuo sa matag Kristiyanon aron makita kung unsa kita kalig-on diha sa pagtuo sa ato ang Ginoong Hesukristo. Doon na usay sitwasyon diin bunga kini sa ato ang mga dili maayo nga mga aksyon. Doon ay mga problema diin dili nato ma-attribute diha sa mga pagsulay. Dili problema kini tungod sa ato ang mga binuhatan. Doon ay mga sitwasyon nga atong gisudlan nga dili na makahatag og maayo nga resulta sa atong kinabuhi. Pananglitan, utang. No, daghan ang mga pamilya, daghan ang mga individual o mga kaigsuonan nato sa iglesia nga bisan pa man sa provision sa Dios nisulod sa gitawag natong utang. Kana siya nga mga problema bunga kana sa gitawag natong ato ang mga dili maayo nga mga desisyon. Doon na usay gitawag nato nga predicament o sitwasyon diin resulta kini sa influensya from external factor. Unsa maning external factors? Mga sitwasyon diin resulta sa gitawag natong global problems. Panalitan ang global problems nga atong giatubang karon, the conflict between US, Israel versus Iran. Nagbunga kini og gitawag natong suliran sa atong ekonomiya diin nakita nato og natagamtaman nato karon nga mahal ang atong gasolina. Tungod kay mahal ang gasolina, mahal pod ang mga panitunon, mga patakan ng mga panginahanglan. Doon na tayo problema usab sa gitawag natong national and domestic problems. Kung atong tan-awon karon, wa ba mo nakabantay sa Facebook? Daghan ang nangita sa itong presidente. No, hasta na atong problema. Bunga na siya sa gitawag natong national and domestic problem. Doon na tayo gitawag nga mga social problems o gitawag usab nato family and organizational problem. Diha sa pamilya, sa magtiayon, mga ginikanan o sa iyang mga anak, nagatubang kita o mga problema o gitawag nato kana nga external factors diin ang resulta niini naaka sa dili maayo nga predikamento sa atong kinabuhi. To remind you, my dear brothers and sisters in Christ, kung ang atong personal nga problema dugangan pa sa gitawag natong external issues, mga problema diin gikan sa gawas, dili natong kontrol, dungagan usab sa mga unresolved issues atong kinabuhi, kuna kini dili maayo nga resulta. Mo resulta kini sa stress, sa gitawag nato nga depression, emotional and mental disorder, and worse, mo resulta kini sa gitawag natong suicidal tendencies. Again, ang personal nga problema dungagan sa mga external issues sa atong kinabuhi plus mga unresolved issue mao kini ang hinungdan sa stress. Ang stress mao sab kini ang ma-develop ang stress, mahimo kining depression. Kung dunay depression, ang resulta niini emotional and mental disorder, or it will result into suicidal tendency. Daghan, no? Bisan mga professional, bisan mga military o bisan pulis, pakulang nga dunay pulis nga nag-suicide tungod sa iyahang problema. I do not know kung asa ka tinuod na Kristohanon mo commit ba o suicide. I do believe nga dili gyud kana mahitabo.
Now, ang usa ka tawo diha siyang problema kung iyaha lang kaugalingon ang iyahang saligan o iyahang paningkamutan, ang sitwasyon o dili maayo nga sitwasyon sa atong kinabuhi magbalik-balik lamang kini. Akong balikon, kung base lang sa atong kaugalingong kahibalo, atong kusog ang atong gamiton, kini nga mga problema sa kinabuhi magabalik-balik lamang kini siya. Apan kung ato kining idangog diha sa Ginoo ug mailhan nato ang Ginoo, makita nato mga igsoon nga kadako sa atong Ginoo kumpara sa atong problema. Kaganina during the opening prayer nadungog nato si Sister Marie nga nag-ingon, tanan natong problema gibitbit nato o gibilin sa panimalay atong isurrender ngadto sa atong Dios. Mga kaigsuonan, ang ato pang problema, ang ato pang kabalaka, ang ato pang mga kahadlok, ato pang isurrender diha sa Dios. Kamo ang nasayod ini. Apan one thing is sure is that adunay usa ka imbitasyon ang atong Ginoong Hesukristo nganhi kanato nga kaingon siya, "Come to me all who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke on you and learn from me, because I am gentle and humble in heart, and you will find rest of your souls. For my yoke is easy to bear, and my load is not hard to carry." Duol kamo kanako, kamo nga mga nabugatan. But the problem with us, tinuod bagyod nga giduol nato kining tanan kang Ginoong Hesukristo. This verse simply imply, no, kung sa ba ambot pasabot niini nganhi kanato ang imbitasyon ni Ginoong Hesukristo, abot pasabot niini that we have to surrender to the Lordship of Christ and hold on to Him. Unsa man ang atong sitwasyon, unsa man ang ato ang problema, sama sa prayer ni Sister Marie, we have to surrender it to the Lordship of Christ, and as Christian, we have to hold on to Him. Ang tanan nganhi kanato walay ibilin, isurrender nato diha kang Ginoong Hesukristo ug padayon kita nga mugunit umukupot diha kaniya. Ikaduha, in Him you will find the real meaning and purpose of life. Ambot pasabot ni mong bersikulo nga atong gibasa nga diha kaniya kang Ginoong Hesukristo, diha lamang nato matugkad, diha lang nato makita ang tinuod nga meaning ni ining kinabuhi, ang tinuod nga purpose ni ining kinabuhi. Dili nato makita ang purpose atong kinabuhi pinaagi lamang sa material nga butang. Dili nato makita ang purpose o gitawag natong meaning sa kinabuhi pinaagi sa relasyon, kung dili diha lamang kang Ginoong Hesukristo atong masabtan ang katuyuan sa atong kinabuhi. Usa pa, kining bersikulo nagapakita that the counsel o ang tambag ni Ginoong Hesukristo maghahatag kanato sa delight, sa kalipay sa ato ang kinabuhi, no? The Lord Jesus Christ is our delight. In His presence, we can enjoy the true delight in our hearts. Both pasabot, diha lamang sa presensya ni Kristo, matilawan nato ang tinuod and lasting nga kalipay. O ang tanan, diha kaniya will always work for our good. Usahay mga igsuon, ang pagtuo magud nato, kung ana kita diha kang Ginoong Hesukristo, malisen o mugamay ang atong kalipay, unya mag-antos kita apan ang kamatuoran mao kini.
diha lamang nato makita sa presensya ni Ginoong Jesucristo ang tinuod nga kalipay, ang tinuod nga katagbawan, ug ang tanan will always work for our good. Ang tanan mo resulta sa kaayo sa atong kinabuhi. Now, again, daghan ang atong gisgutan kaganina nga mga dili maayo nga sitwasyon, mga predicament sa atong kinabuhi. Apan isip Kristohanon, isip mga sakop niining lokal nga iglesia, aduna pa kitay gitawag nga greatest predicament. Aside from personal problem, aside from family problem, aside from societal problem, isip mga Kristohanon, doon na pagitay problema o sitwasyon nga gikinahanglan nato malampasan. More than the trials we encounter every day, there is this greatest predicament that needs to be overcome by every member of the church. Unsa man kini? Our yielding to the Lordship of Jesus Christ into our life. Kinahanglan, no, usa ka problema nato sulod sa simbahan. Problema nato ang gitawag natong ato ang pag-surrender, ato ang pag-yield diha sa Lordship ni Lord Jesus Christ. Kasagaran, we profess, ato ang gi-confess that as Christian, we have to submit our lives to God. Kaisip mga Kristohanon, kasagaran ato anang ilito diha sa mga pakampo, diha sa atong mga kalantahon, diha sa ato ang pag-istorya, isip mga Kristohanon. Kanunay natong malitok nga ang atong kinabuhi, ang atong relasyon, ang atong kahimtang, atong isurrender diha kang Ginoong Jesus Christ. Even ang ato ang mga pagpakasala, atong isurrender diha kang Ginoong Jesus Christ. Apan, ang problema, most of us has the difficulties to do it. No? Again, struggle ni sa matag Kristohanon. Dunay mga sitwasyon nga dali ra nato ilitok apan ang tinuod dili nato mabuhat. Try to question your heart sa pagkakaroon. Tinuod ba nga dunay pag-surrender nato sa mga butang nga atong gigunitan, sa atong relasyon diha kang Ginoong Jesucristo, or nag-retain ta og dako nga porsyento ug ang uban ato lang gipasa diha niya. When we say surrender, it must be 100%. No more, no less. Atong balikon mga igsoon para klaro. God requires 100% surrender. Apan ang atong dako nga problema isip magtutuo diha sa Dios. Daghan ta og gi-retain, daghan ta og gi-reserva sa atong kaugalingon. It could be nga doon na lang kay gi-surrender ngadto sa Dios ang imo lang mga kabug-aton ug ang imong mga problema. Apan ang mga aspiration sa atong kinabuhi ato ang gitago sa atong kaugalingon. Ang klaro nga indikasyon ni ana kung ang tao pa 100% nga mo surrender diha sa Dios, mawala ang iyahang mga kabalaka. Mawala ang iyahang mga kahadlok. Mawala ang iyang stress. Mawala ang iyahang gitawag nga depresyon. Walay sala nga gitaguan sulod sa iyang kasing-kasing. Nga naman, gisurrender niya sa Dios. Now, dunay usa ka istorya. Usa ka mag-uuma. No, usa ka mag-uuma, nagtanom siya. Doon na say kapalo ba mo kung say galas o uma? Garden. Okay, nasa garden. Karon nagtanom siya og mga gulay.
Pagtubo siya ang mga kulay, ang iyang silingan, wa pa may nagunang harvest. Kanya, nasakpan man niya, gigukod niya o sundang. Tungod kay gibati niya nga siya gikawatan. Anton, nga nagbalik-balik ang maong problema, hapit siya mahimong kriminal, kay sige naman nagbalik-balik og pangawat. Labi na ang mga bata. Nabot ang panahon nga siya nahimong Kristohanon. Iyahang gisubmit ang tanan niya diha sa Dios. Ang kani nga garden dili ni akuha. Apan magtrabaho ko ani para sa Dios. Tungod kay ako ning gisurrender. Sa dihang na inangawat, wala na siya masukok. Nga naman, para niya, dili siya ang gikawatan, kung dili ang Diyos. Mausap unta ka na ang ato ang pagsalig o pagsurrender diya sa Diyos. Mawala ang atong mga kabalaka sa kinabuhi kung tinuod kita nga musurrender diha sa Diyos. Kung atong kinabuhi iya sa Diyos, walay mabilin para nato. Walay mga kahadlok sa kinabuhi. Nga naman, kung sa may atong kahadlokan sa kinabuhi, kung iya kini sa Diyos. Unsay kabalaka nga moabot sa atong kinabuhi, may tungod sa atong kaugmaon, kung nisalig kita sa usa ka dakop nga Dios. Usa ka mahigugmaon nga Dios. Apan, ang problema, kung wala kita'y salig o tinuod nga pag-surrender sa ato ang Dios. Tulo ka butang ang ato ang hisgutan, karong kabuntagon, mahitungod sa pag-overcome sa ato ang greatest predicament o ato ang problema diha sa pag-surrender sa Dios. Again, that is your personal relationship with Christ. Ang ato ang pag-ila diha kang Kristo, ang atong pag-submit diha kang Kristo, that is our personal. Ikaw lang ang nasayod ana og ang Dios. But then again, dunay mga gitawag natong red flags nga angayan natong timan-an. This is just a reminder. Kung tinuod ba nga naminaw kita diha sa imbitasyon ni Christ to come to Him. Kung tinuod ba nga aduna na kitay pag-ila o pagyukbo o pagsalig diha sa ato ang Dios. There are three important things that we should have to know to overcome our predicament. Unsa kini? No, mao kini ang mga kapamagihan aron atong malampasan ang ato ang problema isip Kristohanon diha sa atong pag-surrender sa Dios. Una nga mga butang. Know God and His attributes. Okay? Una nga butang nga atong buhaton mao kini, ilhon nato ang Dios ug ang iyahang mga attributes o iyahang mga karakter. I know for sure, Pastor Julie, itudluan mo unsay attribute sa Dios. Isa sa mga attribute sa Dios, that God is omnipotent. But pasabot, walay imposible diha sa Dios. God is omnipresent. But pasabot, walay dili limitado ang Dios sa lugar o sa panahon. Okay? God is all-powerful. So, angayan nato mahibal-an kinsa ang Dios o unsa ang karakter sa Dios. Our concept of God must be aligned to what the Bible has revealed, and we should never rely on our intellectual assent. Mao na ang ato ang suliran kung ang ato ang pagtuo mahitungod sa Dios nakabase lang sa atong tawhanong kahibalo. Okay? Again, dunay mga tao nga lahi ang iyahang konsepto mahitungod sa Dios. Nagtanaw ko sa Facebook last week, dunay gitawag natong interview kang Senator Risa Hontiveros. And what is
Kada gitawag nato nga dunay problema sa iyang konsepto sa Dios kay ingon siya nga ang Dios, the Creator God, is universe or God. But pasabot ang iyang pagtuo, ang iyang konsepto sa Dios nga ang Dios mao ang universo. Kung nagtuo kita sa gitawag natong lahi nga Dios, dunay dakong problema diha sa atoang pagsimba o pagyukbo o pagsurrender sa atoang Dios. Angayan mga igsuon nga ang atong konsepto o pag-ila sa Dios naka-align lamang sa unsa ang gi-reveal diha sa Biblia. Kita ba tanan dinhi pariha og konsepto sa Dios? No? Do we believe in one God? Manifested in three distinct persons? Is the Holy Spirit God? Okay, ang ayan nga kung unsa ang pag-describe sa Biblia mahitungod sa Dios mao kana ang atong gituuhan. Ikaduha, para mahibad-an nato og kinsa ang Dios ug masabtan nato ang iyang kinaiya, we have to understand His attributes o ang iyang karakter, especially His being as a transcendent and immanent God. Kung sabay buot masabot aning transcendent and immanent God, ang Diyos dili parihan nato. Ang Diyos, it is beyond sa ato ang description. Apan, He is immanent, but pasabot dili siya layo nato. Kinahanglan nato masabtan nga dili nato masulod ang pagka-amazing sa Dios, ang pagka-wonderful sa Dios sa gamay lang nato nga coconut shell. Usay questionon pa nato ang Dios. Nganong naabot ka niini nga sitwasyon? Not knowing sa kapamagian sa Dios. When we worship God, kikinahanglan nato mahibal-an nga labaw siya sa tanang mga gitawag natong kings and princes. Labaw siya kaysa mga presidente o labaw siya sa atong giuna-una. Diha dapat mahimong align ang ato ang pagtuo mahitungod sa Dios. That God is beyond a description. God is beyond sa atong comprehension. Apan angayan nato ini nga masabtan. O ang Dios bisan siya lahi nato, apan pwede nato siyang maduol. Pwede nato siyang maistorya o siya maminaw nato. Ikatulo, aron mahibal-an nato, mailhan nato ang Dios o ang iyahang batasan, we have to continue to seek Him and delight in Him. But pasabot mga igsuon, nga padayon kitang mangita, magtuon, mahitungod sa Dios. Just last week ba, gikan Lunes hangtod kagahapon, do na by effort gikan nato nga nibasa ta sa pulong sa Dios aron ang atong tuyo mailhan nato siya, or gipuno lang nato sa ato ang mga activity sa matag adlaw. Padayon pa bata nga nangita diha sa dagway sa Dios sa atong kinabuhi, o ang ato bang kasing-kasing nalipay ba diha sa Dios? Again, personal na nato mga igsuon, gusto lang nato ipagawas ang mga pangutana kung sa matag panahon ba padayon pa bata nangita sa Dios, padayon pa bata nagtuon kung kinsa ang Dios atong kinabuhi, ug nalipay ba ang atong kasing-kasing diha
sa gitawag na itong pag-ila sa Dios o pakig-commune diha sa Dios. Kumusta man ang ato ang prayer life? Basi og nag-ampo na lang tanay mo na lang natong pamatasan kapag ampo nga isip Kristohanon kung dunay pagkaon sa tuong atubangan muduko. Thank you Lord Jesus Christ sa pagkaon. Pero deep inside of us wala na ang excitement. Sa dihang natulog ta, no? Paingon og katulog, napa ba ang pagpasalamat sa mga grasya o pagpanalangin sa Dios? Napa ba ang atong kahadlok diha sa Dios? Sa pagbuhat sa mga dili maayo nga mga butang. Kung doon na kay kahadlok sa Dios, tinuod ang imong pag-ila sa Dios. Apan kung padayon ka nagabuhat diha sa mga pagpakasala, then wala kay tinuod nga pagkahadlok sa Dios. Kay padayon ka man nga nagabuhat sa mga butang ingin wala kahimot sa Dios. Now, ikaduha, no, gawas sa pag-ila sa Dios o pag-ila diha sa iyahang batasan o attributes. Ang ngayon usab natong iban-on kung kinsa ka. Kinsa ba kita atubangan sa Dios? Let us remember, my dear brothers and sisters in Christ, that we are totally different. But pasabot, sa wala patama kaila diha, ang Kristo, wala gitay tinuod nga pasyon may tungod sa Dios. No? Nakita na ko kaganina, ang purpose dahil ni ining maong iglesia is passion for God. But pasabot, doon na tayo dakong pagkagusto, dakong pag-alagad, dakong pagsakripisyo alang sa kaymayaan sa Diyos. Do we have that passion? Before, wala tayong passion may tungod sa Diyos. Tungod kay we are all depraved. Walay kaayo sa atong kasing-kasing. Apan, nahibalaan na lang nato na dunay Dios sa diha nga gidawat nato si Kristo sa atong kinabuhi. Now, mao na ang ayan natong giban-on nga kitang mga tao, we are depraved. Wala kitay atong kaugalingong kaayo, wala kitay igo nato nga abilidad sa pagpaduol diha sa Dios. Okay. Gikinahanglan nga mahibal-an ato kung kinsa ta. We also remember that we are limited. We are limited in space, time, and by nature. Bot pasabot, wa tay ikapasigarbo sa Dios. So, dili angayan nga ang mga butang sa atong kinabuhi ato ang itago kung dili isurrender nato sa Dios. Kay wala tayong igo nga kapasidad sa pagsulbad sa mga butang, labi na sa mga dili nato kontrol. Mabitaw na di ta ngayon mabalaka, di man na nato kontrol na kaugmaon. Can we control our future? Mahibalaan ba nato kung kanus ara ta putog? Mahibalaan ba nato kung unsay mahitabo sa atong kinabuhi ugma? We can prepare but not control. Ikatulo, di naman mo siya pwede. Ikatulo, ikinahanglan nato, no? Nga mahibalaan nga ang atong motibo is bounded. Huwag pasabot, limitado sa siya o dili makahatag ka nato o tinuod nga kaayo sa atong kinabuhi o labaw na sa babay. Una, ikinahanglan nato mga igsuon, mahibalaan kinsa ang Dios o sa iyang karakter. Ikaduha, ikinahanglan nato mga igsuon nga mahibalaan kung kinsa kita. Ikatulo, nga angayan natong mahibalaan is that
we have to know our position in God. Okay? Gikinahanglan nato mahibalaan unsa kita diha atubangan sa Dios. Ikaw para daw ang atong kinabuhi kaniadto o karon nga ana-ana kita sa Dios. We have to know our position in Christ and always count our blessings more than our struggles. Okay. Isa sa mga requirements para ma-overcome nato ang problema diha sa pag-yield kang Ginoong Hesukristo mao ang pagkahibalo unsa ang atong posisyon diha kang Kristo. Unsa ang atong posisyon diha sa Dios. Kita pa ba nagpabilin nga iyahang kalaban? O kita ba nagpabilin na wala ang pagpanalangin sa Dios? We have to compare sa atong kinabuhi kaniadto nga wala kitay Dios ug sa karon nga naagila kita diha sa Dios. We have to know also unsa ang atong posisyon diha kang Christ, unsa ang atong naangkon, unsa ang atong pagpanalangin, unsa sab ang atong mga struggle. Last week nag-istorya mi ni Pastor Julie, no? And I remind Pastor Julie, no, sa pagkaila na mo ba? Kaniadto si Pastor Julie sa Trinity Evangelical Free Church kami nagkailaan na siya mura daw og kanang niwang. No, wala pa igong kaambungan. Kaniadto payat. Karon ikaw kumusta naman ka karon Pastor Julie? Na siya ambungan na. Mura nag si Juros Gamboa. Kaniadto sa Trinity Evangelical Free Church, walay sakyanan musulod. Kay naman siya sa murag exclusive subdivision. So ingon si Pastor Julie, adto kag downtown magbaktas gyud ka. Pero karon si Pastor Julie, bilang gani ka sakyanan ni Pastor Julie? Tulo. Diba? Si Pastor Julie kaniadto solo. Pero karon na siya maanyag nga asawa ug doon na nasab siya ambungan nga anak. Dili ba na siya pagpanalangin? So ayan nato ihapon ang ato ang mga panalangin gikan sa Dios aron makita nato kung unsa ka maayo ang Dios atong kinabuhi. Dili nato ihapon kung unsa lang ang atong struggle. Di nato tan-awon kung unsa ang wala nato. Para tinuod ta nga makasimba o makasurrender diha sa Dios. Doon ay mga pastor during sa kanang mga conferences. So say dili itig walay gitawag natong pagkakiusa diha sa iyang testimony. Ingon sa paghatag og testimony ana siya, dalaygon ang Dios sa akong kinabuhi. Napulo ka tuig nako niining simbahana ug padayon ang Dios nagasupply sa akong panginahanglan. Pag-abot diha sa gitawag natong prayer concern, ana siya nga mga brothers, mga kauban akong pastor, iampukod ninyo ko kay grabe ang akong kabalaka kay enrollment na akong anak sa college, wala pa ko'y kwarta. Kung tinuod ang iyang pag-ila sa Dios, tigid siya mahadlok anak enrollment sa iyang anak nga naman 10 years siyang gisustingin sa Dios. Parehan ninyo dere. Pila naman mo ka tuig dere aning kambalay o building. Ha? 3 years. Ewan pa ni Pastor Julie, ang inyong renta dere is more than 15,000. Pero kung atong ihapon, pila naman ang church people dire. Pero nasustain. Niabot mo 3 years. Kini nga lugar, to be honest with you, lisod sad ni sudlon. No? Pero naamo din dili tungod sa inyong paningkamot, kundi tungod sa panalangin sa Dios. Mo'y angayan atong ihapon sa permanente. Dili ang mga kakulangon sa atong kinabuhi. Kaya kung ang mga kakulangon ng atong ihapon permanente,
Magpadayon kita sa pagpaningkamot o kalimtan nato ang pagpanalangin sa Dios. Now, gikinahanglan usab mga igsuon nga ato ang sabton kung unsa ang purpose sa Dios sa atong kinabuhi ug dili ang atong gi-impose nga purpose nato sa atong kinabuhi. Nakapangutan na ba mo unsay purpose sa Dios nganong lalaki ta? Nakapangutan mo anak? Nasabtan ba nato nganong gipakatawat ta nga lalaki? Nasabtan ba nato nganong gipakatawo mo nga babae unsay plano sa Dios sa inyong kinabuhi? Nasabtan ba nato nganong nag-abot mong duha? Isip magtiayon? Isip pamilya? Nasabtan ba nato unsa ang purpose sa Dios nganong gitapok mo diri aning mga lugar? Kamu ba tanan? Silingan? Doon na ba'y taga diri? Ha? Isa lang taga diri. Siya na di ay. Naasaman mo? Taga Santa Maria, Davao Occidental. Kanayo. Kamu, taga-asa mo? Taga-asa ka? Ade, taga-asa sa Davao? Talisay? O taga-Aurora? Langyo, no? Pero naatang itigong dari. Nasabtan ba na nato ang purpose sa Dios? Nasabtan ba nato ngano si Pastor Jolie ang inyong pastor? Again, we have to understand God's purpose sa atong kinabuhi. Dili lamang nato tagaan og dakong higayon nga sabton lang ang gitawag natong ato ang purpose. Sa atong kinabuhi, ang ngayon nga masabtan nato atong posisyon diha sa Dios. Para tinuod ta nga maka-submit sa atong kaugalingon diha sa Dios. Kining atong gidiscuss, kining tulo ka butang nga atong gidiscuss, makatabang kini mga igsuon diha sa ato ang sitwasyon, no? These three things nga atong gisgutan. Una, to know God and His attributes, to know God, to know who you really are, to know our position in God. Makatabang ni siya para tinuod kitang makasurrender diha sa Dios. Again, ako ang balikon. Gawas sa atong problemang personal. Gawas sa atong problema diha sa panimalay. Gawas sa problema sa atong society. Isip mga Kristohanon, nag-atubang kita o gitawag natong greatest predicament. Katong problema nga atong gisgutan, personal, pamilya o societal, gamay lang kaayo to. Pero kung masulbad nato ning dakong problema, wala to'y balanse. Nga naman, kay tinuod ta nga makasubmit diha sa atong Dios. Kay kung atong masabtan kung kinsa ang Dios, ang atong problema sa panginabuhian dili na nato problema. Nga naman, kay masayod ta nga ang Dios mao'y mo-provide sa atong panginahanglan. Masayod ta nga ang gisimba natong Dios sa matag Domingo dili Dios nga mapasagaron. Masayod ta nga ang Dios nga atong gialagaran Dios nga dunay dakong gugma nganhi kanato. Now, unsa pa may atong problemahon? Kung doon na tayo problema sa panimalay, sa asawa, sa bana, sa anak, sa kaugmaon, kung nakailang ka sa Dios, unsa pa may atong problemahon? Nga ang Dios may nagasustini. Kinsa ba'y magdugang o pangidaron? Kita ba? Ang Dios. Kinsa ba'y mukuha sa atong kinabuhi? Ang Dios.
Kinsa may magbuot, unsa ang imong kaugmaon, ikaw ba o ang Dios? Ang Dios. Now, kung mailhan nato ang Dios, walay kahadlok kung problema nga mabot sa atong kinabuhi. Na problema lang tatungod kay wakta makaila sa Dios, o wakta kaila sa iyang batasan. Gibati ba nato nga nahigugma ang Dios? Paano sa'y pagtuo lang nato nga nahigugma ang Dios? Pero, mo gyud na nato giseryoso. Kay kung Pastor Johnny, and there will come a time, this blessed hope nga dadon kita, musugat kita sa kang Ginoong Jesucristo. Kana ba naka-excite na to? Kung ba depende. Kita ba na-excite pag-abot sa gitawag na tong kung mubiyak na ta sa kalibutan? Excited ba ta unsa ang pakiguban nato sa Dios? O basi doon na pa'y nahadlok nga basi dili pa ni sure. Again, ego lang tamo istorya nga doon natay kaluwasan pero uncertain ta sa ikaduha nga kinabuhi. Tinuod ba ni? Are we certain sa ato ang salvation? Excited ba ta sa umaabot? To be honest with you, the world is not getting any better. Anytime today, no, pwede nga magkagubot, pwede di na ta makabakwit, nanay gira. Posible nga kung di ni masolusyonan ang kamahal sa gasolina, mamahal ang mga pagkaon, o doon na yung tinuod na krisis, o doon na mo abot nga gitawag na itong looting. Naghana ang mamahimong kriminal. Balita mo nga usa ka kanang unsa ni baligyaanan og alahas sa mall Gulda magsugod, no? Nagsugod ang mga krimen. Unya mawili pa bata sa mga butang sa kalibutan kung mapuno lang tas kahadlok ng atong mga kwartang gitigom kawaton raman day nga ang atong kwarta pwede na dahil nga walay bili kay wa na tayo mapalit. But then again, we can only overcome sa mga problema sa atong kinabuhi kung mailhan nato ang Dios. Kung tinuod kita nga mo surrender diha sa Dios. The message nga gusto nato nga ma-retain sa atong kasing-kasing mga igsoon. When we say surrender, it must be a total surrender. Kung tinuod ta nga ila diha sa Dios ug ni surrender sa Dios, wala tay pwedeng ibilin sa atong kaugalingon. Kundi God's requirement is 100% surrender to His sovereignty and authority. Now, kung doon na pa'y mga kahadlok, doon na pa'y kabalaka, o doon na pa'y mga alanganin, we have to submit ngadto gyud sa Dios, padayon tang mangita sa Dios, padayon tang muila sa Dios. Do not be complacent sa panahon karon. Instead nga mutan-aw og Chinese movie, kasi nga tan-aw Chinese movie, Korean movie, Facebook, TikTok, have time sa gitawag natong pagtuon sa pulong sa Dios para mas masabtan natin tanan. Para mawala atong kahadlok, para mawala atong mga pangako, para mawala atong problema. Dili ta mo bro kung permanente ta mubit-bit og mga problema. Let's take heed sa imbitasyon ni Ginoong Jesucristo nga muduol ngadto kaniya, mupahulay diha kaniya. As to conclusion, only in our Lord Jesus Christ that we can find the true meaning and purpose of life. For He is the way, the truth, and the light. Diha lamang kang Ginoong Jesucristo mas masabtan nato ang atong katuyuan nga no gipakatao kita
dinhi sa kalibutan. Diha lamang kang Ginoong Hesukristo makuha nato ang mga maayong butang. Dili sa ato ang pamilya, dili sa ato ang kwarta, dili sa ato ang posisyon. Only in the Lord Jesus Christ. Diha lamang kang Ginoong Hesukristo matilawan nato ang tinuod nga kapahulayan sa kinabuhi. Kay kung isalig lang nato sa atong bana, isalig nato sa atong asawa, it could always lead to disappointment tungod kay kita isip tao, doon na lamang kita'y limitasyon. Nganong dunay lalis, dunay panag-away sulod sa pamilya, it is because of our shortcomings. Pero diha kang Ginoong Hesukristo, walay shortcomings. Na diha ang abundance, na diha ang understanding. Now, in Christ, we are secure and He is much bigger than our problem. Huwag pasabot, dili makadaog sa ato ang mga problema kung atong mailhan ang atong dako nga Dios. So my dear brothers and sisters in Christ, we have to continue seeking Him and we have to know our position in Him. Padayon ta, mangita diha sa dagway sa Dios. Padayon kita magtuon, kinsa ang Dios nganhi kanato. Unsa ang pagpanalangin sa Dios. Unsa kita diha sa Dios. Mag-aampo kita. Ginoong Dios, daghan ang mga panahon higit na-overwhelm kami sa problema sa among kinabuhi. Daghan ang mga panahon, Ginoong Dios, nga dili kami halos makatulog tungod sa kahadlok sa kaugmaon. Daghan ang panahon, Ginoong Dios, nga feeling namo dili kami secure. Apan you have this invitation nga mopaduol diha kanimo, mopahulay diha kanimo, ug mo ila lamang diha kanimo tungod kay ikaw ang Dios nga mas dako pa kaysa among mga problema. Ikaw ang Dios nga dunay dakong gugma. Ikaw ang Dios nga tinubdan sa kaayo, nagatagbo sa among mga panginahanglan. Let it be, Father God, nga diha mag-settle down ang among una-una o kasing-kasing. Nga mo ila diha sa imong kagamhanan. Nga mo ila diha sa imong pagka-Dios. Sa imong pagka mahigugmaon kanamo. Sa imong pagsapnay kanunay ngani kanamo. Do not allow us, Father God, nga madala sa tawag sa kalibutan. As human as we are, limitado lamang kami, Ginoong Dios. Padayon kami diha sa among pagpakasala. Padayon usab kami diha sa among ang struggle sa mga butang sa kalibutan ug usahay o sa mga dunay mga panahon nga malimtan namo anaa ka lang nga andam og kagana mo takbo sa mong panginahanglan ug musapnay ngani ka namo. Dili kabuntagon, Ginoong Dios. We claim sa imong pagpanalangin. Katagi kami sa kahibalo ug kaalam. Dunay matag problema ang matag usa. Problema ang pinansyal, problema sa panimalay, problema sa mga organisasyon diin asa kami bilog, problema sa kaugmaon. Let it be, Father God, nga amo kining masubmit diha kanimo. Ug magatuo kami nga ang tanan namong panginahanglan imong ikatagpo sa imong itakda na panahon. Dalaygon ka, Ginoong Dios, sa walay katapusan. Imo ang tanang dungog ug kaymayaan sa ngalan lamang ni Ginoong Hesukristo. Amen.